Milyon-milyon silang dumarating, walang pakiramdam, mapanira, handang lapain ng sinumang sundalong Ruso na mapadpad sa kanilang taraanan. Kilala sila ni Putin at kinatatakutan niya. Takot na takot ang kanyang mga sundalo sa buong labanan dahil pinakakawala ng Ukraine ang isang kawan na magwawakas ng digmaan na magiging isang puwersang hindi mapipigilan. Binababaha ng FPV drone ang harapang linya ng mga Ruso na gamay na mga tauhan ni Putin. Idineklara ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na mararamdaman ito ng kalaban sa kanyang talumpati sa Ukrainian Gunsmith Day noong Abril 13. Sinabi rin niya na malaki ng puwersa ng Ukraine sa pag-unlad ng armas, pangunahing dahil sa milyon-milyong FPV drone na ginagawa nila ngayon. Sila ang nagbigay daan sa mga ginagawa ngayon ng Ukraine. Napaulad ng Ukraine ang interceptor drone, long-range missile drone hybrid at robotic system dahil napilitan silang mag-develop ng FPV drone dulot ng pananakop ni Putin. Lumika ang Russia ng isang halimaw. At ang halimaw na yon ay nilalamon ng buhay ang mga puwersa ni Putin sa larangan ng labanan. Sabi ni Zelensky, kaya ng industriya ng depensa ng Ukraine gumawa ng milyon-milyong FPV drone bawat taon. Ang mga drone ng Ukraine ay nakakabiyahe na ng record na 1,700 at 50 kilometro o 1,087 milya sa isang atake. At posibleng, mahigitan pa ito habang patuloy na pinapaunlad ang mga tulad ng Flamingo, Neptune at Ruta. Pero ang isang lugar kung saan pinakaramdam ang milyong-milyong drone ng Ukraine ay sa mga frontline. Pinapatunayan ito ng mga numero. Habang patuloy na lumalakas ang industriya ng depensa ng Ukraine, nakikita ang resulta sa record na bilang ng casualty ng Russia. Ayon sa Al Jazeera, naitala ng Ukraine ang 35,300 at 51 kumpirmadong casualty ng Russia noong Marso lamang. At 96% ng mga namatay at nasugatan ay dahil sa mga drone. Ang casualty ay 29% mas mataas kaysa Pebrero, kaya hindi magagamit ng Russia bilang dahilan ang 3 dagdag na araw ng Marso. Ihambing ang unang 3 buwan ng 2026 sa nakaraang taon para makita ang mga resultang talagang pambasag record. Sa ngayon, may 316 casualty ang Russia kada kilometro kwadrado na nasakop nilang Ukraine. Noong nakaraang taon, 120 ang casualty. Halos 3 beses, mas maraming sundalong Ruso ang namamatay para sa parehong teritoryo. Ang milyon-milyong drone ng Ukraine ang pangunahing sanhi ng malaking pinsala. Nakakaiba-iba ang porsyento, depende sa pinagmulan ng impormasyon. Si Zelensky mismo ang nagsabi na ang mga drone na ngayon ang responsable sa humigit kumulang 70% ng mga kaswalti ng Russia, na halos kapareho ng sinasabi ng Al Jazeera. Ayon kay Ilya Mashina, commander ng 431 Separate Unmanned Aerial Systems Battalion ng Ukraine, nasa 80% ang bilang sa mga frontline. Kahit magkaiba ng opinyon sa porsyento, malinaw na dapat marinig ni Putin ang mensahe. Winawasak ng revolusyon ng mga drone ng Ukraine ang Russia. Lalong lalakas at magiging makapangyarihan ang mga panganib sa himpapawid. Naging posible ito dahil sa mabilis na pag-unlad ng depensa ng Ukraine, na hindi sana nangyari kung hindi nanayag ang kagustuhan ni Putin sa imperyo kaysa dati niyang lohika. Ang Ukraine ay kilalang tagaluwas at tagagawa ng armas. Ayon sa Kyiv Post, pumangalawa ang Ukraine sa ika-10 pwesto sa buong mundo pagdating sa pagluwas ng armas noong 2016, bagamat umabot lamang ito sa $528 milyong na benta. Maganda sana ang numerong yan sa bank account mo, pero maliit pa rin kumpara sa bilyon-bilyong dolyar na kinikita ng Russia at US sa bentahan ng armas. Sabi pa ng pahayagan, marami sa iniluluwas ng Ukraine noon ay inayos nilang mga gamit mula Soviet era na muling ibinenta. Ibang-iba na ngayon. Ang milyon-milyong drone ng Ukraine kada taon ay hindi lang sumisira sa sundalo at gamit ng Russia, kundi pundasyon din ng bagong industriya ng depensa. Ang industriya ng Ukraine sa aerial at ground robotics ay umaakit ng pansin sa Europa at gitnang silangan. At ngayon ay tumatanggap ng pamumuhunan na maaaring magpataas ng produksyon ng drone mula milyon-milyon tungo sa 10-10 milyon. Agad nating tatalakayin ang mabilis na pag-angat ng industriya ng armas ng Ukraine. Pagkatapos ng lahat, ito ang dahilan sa likod ng malaking pagbabago na nakikita natin ngayon sa larangan ng labanan. Una, mag-focus muna tayo sa FPV drones ng Ukraine. Bagaman tinutukoy ni Zelensky ang lahat ng drones ng Ukraine, kapag binabanggit niya ang milyong bilang, ang FPV drones ang bumubuo sa karamihan ng mga drone na ginagawa ng Ukraine. Nagiging puwersang di mapigilan na di kayang labanan ng mga sundalo ng Russia. Para maintindihan kung bakit,
Isipin nating tayong isang sundalong Ruso, gaya ng malinaw na paliwanag ng telegraph, kung ano ang nararanasan kapag nakasalubong ang FPV drone ng Ukraine sa labanan. Gumagapang kang pasulong sa gitna ng guho at nasunog na halaman sa labanan. Pareho itong mga palatandaan na nangyayari sa isang tila walang katapusang digmaan. Nakahanap ka ng taguan at nagtago ka. Maririnig mo ang mahinang ugong sa itaas. Pagsilip mo sa labas, makikita mong umiikot ang mga drone sa himpapawid. Hindi mo alam kung FPV drone na mapanirang mga yon o mga drone na pangmatsyag na tatawag ng FPV drone sa lokasyon mo. Alam mo lang na kailangan mong magtago para hindi makita ng mga drone camera. Pero wala ring magiging saysay yon. Hindi mo alam, pero ang FPV drone ay hindi lang lumilipad, kundi nagtatago rin sa damo at masukan na lugar, handang umatake sa sinumang sundalong Ruso na susubok sumulong. Kayang lumipad ng FPV drone sa loob ng gusali dahil maliit ang sukat at kaya nilang dumaan sa bukas na bintana at siwang. Sa huli, ang mga drone na yon ang wawasak sa iyo. Kahit saan ka magtago, dahil sa dami ng FPV drone ng Ukraine, natutuntun ka nila sa malalawak na kill zone. Lumalakas ang ugong ng mga drone habang hinahalugog nila ang wasak na gusaling pinagtataguan mo. Kapag naging malakas at magulo ng ugong, huli na para tumakbo. Tinamaan ka ng drone, tanggal ka sa laban. Marami pang ganitong lagin na lumilipad ang nag-aabang sa iyong mga kasama. Ganito ang sinapit ng libu-libong sundalong Ruso na inutusang pumasok sa mga kill zone ng Ukraine. Umaabot ng 10-10 kilometro lampas sa mga frontline, pinagsasama ng Ukraine sa mga kill zone na ito ang iba't ibang uri ng sandata na idinisenyo para pabagalin ang pag-usad ng mga Ruso, itulak ang mga tropa sa mga itinalagang lugar para sa mga ambush ng artilyera, at tuluyan lipulin ang mga pagsalakay ng Ruso bago pa man ito tuluyang makapagsimula. Ang mga trinsera Dragon's Teeth ay pumupuno sa mga kill zone na ito na pumipigil sa mga tangke at mga armored vehicles sa kanilang pag-usad. Paulit-ulit na nilalatag ang barbed wire para mapabagal ang galaw ng mga sundalong Ruso at maiwasang masugatan. Ang pundasyon nito ay ang daan-daang FPV drone na palaging nagmamasid at siyang sumisira sa mga tangkeng naipit sa kanal. Karaniwan, FPV drone ang huling nakikita ng sundalong Ruso habang pinipilit nilang putulin ang barbed wire. At lahat ng ito ay dahil kaya ng gumawa ng Ukraine ng milyon-milyong ganitong mga drone na siyang dahilan kung bakit nabubuo ang mga kill zone. Kung walang FPV drones, ang mga kill zone ay magiging parang tradisyonal na depensa sa mga nakaraang digmaan. Matagal nang gamit ang mga kanal at barbed wire bilang depensa mula pa nang magkaroon ng mga tangke. Dagdag, nabahagi ang mga drone at epektibo ito dahil dalubasan ng Ukraine sa teknolohiyang gamit sa FPV drones at nakagawa sila ng paraan para mass-produce ang mga ito. Kahit inaatake ng Russia ang kanilang teritoryo, nakabuo ang Ukraine ng isang industriya ng paggawa ng armas na kinainggitan ngayon ng buong mundo. Bago tayo magpatuloy, paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa aming uploads. Ayon kay Zelensky, alam na natin gumagawa ang Ukraine ng milyon-milyong drone. Ang tanong ngayon ay, paano naging higante ngayon ang industriya ng depensa ng Ukraine na dati halos umaasa lang sa pagbenta ng inayos na kagamitang mula sa panahong Soviet? Malaki ang papel ng pag-unlad ng proseso ng paggawa ng drone ng Ukraine. Sa simula ng digmaan, hindi organisado ang mga gumagawa ng drone. Hindi mo sila matatawag na tagagawa sa tradisyonal na kahulugan. Madalas, ang tinatawag na tagagawa ay isang IT engineer na nag-eeksperimento sa mga komersyal na drone sa bahay para gawing mga makinang pamatay, o kaya naman ay isang maliit na grupo ng mga voluntaryo na nagsama-sama para magsimulang gumawa ng mga drone na tutugon sa pangangailangan ng Ukraine. Ang Lazar Group ay magandang halimbawa ng maagang do-it-yourself na kaisipan na ito. Isa na ngayon sa pinakamahalagang unit ng drone ng militar ng Ukraine, ang grupong sinimula ng dating Ukrainian TV producer na may pondo at layuning mag-develop ng mga drone. Ginawa mismo ng producer yan kasama ang volunteers. Ngayon, si Pavlo Yelizarov, ang producer noon, ay pangalawang kumande na ng hukbong himpapawid ng Ukraine. Ang ganitong pag-angat ay sumasalamin sa naranasan ng industriya ng drone at sektor ng depensa ng Ukraine. Sa 4 na taon, ang mga tagagawa ng drone ng Ukraine ay mula sa simpleng operasyon sa basement ay naging ganap na negosyo na hindi lang napapanatiling may inisyatiba ang Ukraine sa digmaan, kundi posibleng maging pundasyon ng ekonomiya ng bansa pagkatapos ng digmaan. Nailista na sa Nasdaq ang mga drone maker ng Ukraine, katulad ng AI startup na Swarmer. Ang iba pang mga tagagawa ay napapahiwatig ng mga kasunduan sa mga kumpanya sa US at Europa na nagdadala ng kinakailangang pamumuhunan na nagpapahintulot sa kanila na dagdagan ang dami ng produksyon
at bumuo ng susunod na henerasyon ng mga FPV drone na magpaparusa sa mga sundalong Ruso sa Ukraine. Ang mga numero pa lang ay nagpapakita kung gaano kalaki ang naging papel ng mga drone sa pagpapalawak ng sektor ng depensa ng Ukraine. Bago ang pagsalakay ni Putin noong 2022 kulang sa pondo at sa pagbebenta ng lumang kagamitan lang umaasa ang depensa ng Ukraine. Pero mula noon, sobrang tumaas ang halaga nito. Sabi ng Kyiv School of Economics, umabot na sa 6 bilyong dolyar ang halaga ng depensa ng Ukraine, 6 na beses na mas mataas kaysa noong 2021. Ang Ukraine ay may humigit kumulang 1,200 pribadong kumpanyang pang-depensa na kapag pinagsama ay may kakayahang gumawa ng armas na nagkakahalaga ng 50 bilyong dolyar kung makakakuha sila ng tamang pamumuhunan. Nakapagtayo ang Ukraine ng isang industriya na nagkakahalaga ng 50 bilyong dolyar sa loob ng 4 na taon habang bumabagsak ang mga bomba sa paligid. Ang mga drone ang nasa sentro ng lahat ng ito. Isa sa mga dahilan ng pagsasayos ng produksyon ng drone ng Ukraine ay ang Brave One system. Inilunsad noong Abril 2023, ang Brave One ay programang pag-aari ng Estado ng Ukraine na nagbibigay ng grant sa mga gumagawa ng drone at armas. 10 milyong dolyar ang nilaan sa programang ito para suportahan ang mga drone developer ng Ukraine na magtayo ng negosyo, hindi lang magpatakbo ng mumunting operasyon. Isa si Swarmer sa marami na kinabang sa Brave One. Natulungan ng pamumuho ng 48,000 dolyar mula sa Brave One ang negosyo nakalista sa Nasdaq na lumago at maging kung ano ito ngayon. Ngayon, nagsisimula na tayong makakita ng mas tradisyonal na mga mekanismo ng negosyo na pumapalit, na nagbibigay daan sa uri ng produksyon ng drone na binanggit ni Zelensky. Ang maliliit na kumpanya ay sumanib sa mas malalaking tagagawa ng drone, kaya halos 80% ng produksyon ng drone sa Ukraine ay kontrolado ng ilang kumpanyang lumago matapos makita ng Ukraine ang halaga ng FPV drones at iba pang mga sasakyang walang tripulante. Ang pamumuhunan sa pagsisikap ng digmaan ay ginawang malaking negosyo ang industriya ng drone ng Ukraine. Muling pinatunayan ng datos ang lahat. Ayon sa Kyiv Independent, 4.2 milyong drone ang nagawa ng Ukraine noong 2025. Balikan natin ang 2 taon na nakalipas at mas maliit pa ang mga numero noon. Tanging 300,000 drone lang ang nagawa noong 2023. Sa pagkakataong ito, ganon din karami ang drone na gagawin ng US sa susunod na 2 taon. Siyempre, mas malaki ang ginagastos ng Amerika sa mas advanced na mga sandata kumpara sa ginagawa ng Ukraine. Pero sabihin na nating madawit ang Ukraine sa isang digmaan kung saan ang mga drone ang sagot sa maraming tanong tungkol sa pagtitipid ng gastos. Halimbawa, isang digmaan laban sa isang bansa tulad ng Iran na gumagamit ng murang Shahid na mga drone para umatake sa mga pasilidad. Ngayon, tila maliit na halaga ang 300,000 drone sa loob ng 2 taon at may nabubuong kakulangan na maaring punan ng mga tagagawa ng drone ng Ukraine sa pagbebenta ng kanilang mga produkto sa militar ng US. Ang ganitong kasunduan ang dahilan kaya mahalaga para sa Ukraine na makagawa ng milyon-milyong drone taon-taon matapos ang digmaan habang inaayos ang ekonomiya. Binago ng Ukraine ang mga patakaran ng labanan sa lupa gamit ang kanilang mga FPV drone at hahabol ang natitirang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng pagbili ng teknolohiyang Ukrainian kapag hindi na ito kailangan para labanan ng Russia. Balikan natin ang labanan. Sekundaryo muna para sa Ukraine na yon ang pagbebenta ng mga drone sa ibang bansa kumpara sa pagbuhos ng mga ito sa mga pinagtatalunang teritoryo. Dahil sa paglago ng sariling industriya ng depensa, hindi na gaanong umaasa ang Ukraine sa ibang bansa para sa kanilang depensa kumpara noon laban sa Russia. Mulay, nakita natin ang malalaking pagbabago mula pananakop hanggang ngayon. Nang magpadala ng tropa si Putin sa Ukraine, napaatras ng matapang na depensa ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia at nabuo ang mga linyang labanan na nananatili ngayon. Gayunpaman, kailangang mapanatili ang depensa. Sa loob ng maraming taon, ang dahilan kung bakit nagawang mabuhay at manatili sa laban ng Ukraine ay dahil sa tulong militar na natanggap nito mula sa ibang mga bansa. Patuloy pa rin namang dumadaloy ang tulong na iyon, syempre. Ayon sa Ukraine Support Tracker ng Kiel Institute, nakatanggap ang Ukraine ng 300 at 16.7 bilyong euro o higit 373 bilyong dolyar na tulong mula US at Europa sa nakaraang 4 na taon. Malaking halaga yon at mahalaga para sa Ukraine. Ibig sabihin, minsan kailangang sundin ng Ukraine ang mga patakaran ng mga kaalyado sa paggamit ng sandata, gaya ng ilang insidente noong 2025. Noong taong yon, itinigil ng US ang tulong militar at intelihensya sa Ukraine, pero ibinalik din kalaunan. Nagpatupad ang Amerika ng bagong proseso ng pag-apruba para sa ATACMS na naging hadlang sa paggamit ito ng Ukraine laban sa Russia. Muling gumamit ng ATACMS ng Ukraine, ngunit nangangahulugan din ito
na kailangan tiisin nila ang pabago-bagong geopolitical na sitwasyon dahil sa pag-asa sa dayuhang tulong. Pagdating ng 2026 lumawak ng lokal na sektor ng depensa ng Ukraine hanggang sumabot sa puntong ang Ukraine mismo ang nagbibigay ng 82% ng mga sandata, kagamitan at bala na binibili ng Defense Procurement Agency ng Ukraine. Isang taon lang ang nakalipas, 46% lang ang porsyentong yon na nangangahulugang karamihan sa mga sandatang binibili para sa militar ng Ukraine ay galing sa mga dayuhang kaalyado. Inanunsyo ng Ministry ng Depensa ng Ukraine noong Pebrero na tumaas ng 50 beses ang kapasidad ng produksyon mula nang magsimula ang digmaan. Kaya natutugunan na ng lokal na industriya ang mahigit 50% ng pangangailangan ng militar. Ito ay pagbabago tungo sa sariling kakayahan na hindi inaasahan ni Putin at malamang hindi mangyayari kung tunay ngang hindi mapigilang puwersa ang Russia sa Ukraine, tulad ng sinasabi niya. Kaya kapag binanggit ni Zelensky ang paggawa ng milyon-milyong drone ng Ukraine bawat taon, hindi lang niya tinutukoy ang epekto ng mga ito sa labanan. Libu-libong sundalong Ruso ang napatay ng sariling sandata ng Ukraine na lagi sa balita. Pero mas mahalaga ang mga dahilan kung bakit narating ng Ukraine ang sitwasyong ito. Nagiging mas umaasa sa sarili ang Ukraine, at malaking bahagi dito ay dahil sa mga drone. Ang mga drone ng Ukraine ay naglalagay din dito sa posisyon na makakalikom ng bilyon-bilyong dolyar mula sa pagbebenta ng mga sandata sa hinaharap pagkatapos ng digmaan. At sa ngayon ay nagbibigay daan sa bansa na makapirma ng mga kasunduan sa depensa at makahikayat ng milyong dolyar mula sa kanluran, na lahat ay tumutulong sa kanilang depensa laban sa mga puwersa ni Putin. Ang milyon-milyong drone ay hindi lang nangangahulugan ng 10,000 Ruso ang namamatay bawat buwan. Nangangahulugan din ito ng mas maliwanag na kinabukasan para sa Ukraine kapag natapos na ang salot ng kanilang digmaan laban sa Rusya. Pwede pa bang dagdagan ang paggawa ng drone sa Ukraine? Oo, tiyak. May napakasimpleng lohika dito. Kung mas maraming pera ang makukuha ng Ukraine, maging ito man ay sa pamamagitan ng direktang pagbili mula sa mga kaalyado, grant, pautang o tulong militar, mas lalakas ang sektor ng paggawa ng drone nila. Nakita natin ang patuloy na pagtaas ng produksyon sa sektor na yon. Mula 300,000 drone noong 2023, umabot sa 4.5 milyon ang Ukraine noong 2025, gaya ng nabanggit kanina. Mas mataas pang target ng bansa sa 2026. Iniulat ng Euromaidan Press na sinabi ni Deputy Defense Minister Serhiy Boyev ng Ukraine sa Operational Force Development Framework ng NATO na layunin ng Ukraine na makagawa ng 7 milyong drone sa 2026 at posible pang tumaas ito. Noong Hunyo 2025, sinabi ng dating Defense Minister ng Ukraine na si Rustem Amirov na dahil sa nakatuong pamumuhunan ng bansa sa paggawa ng drone, kaya nilang gumawa ng 10 milyong drone kada taon. Sa 2026, ang 7 milyong drone ay 2.5 milyon higit kaysa noong nakaraang taon. Pero 3 milyon pa rin ang kulang kumpara sa kapasidad ng Ukraine isang taon na ang nakalipas. At sino ang nakakaalam? Maaring mas tumaas pa ang kapasidad na yon dahil sa mas marami pang pamumuhunan ng Ukraine sa pagsasama-sama ng napakaraming dating magkakahiwalay na kumpanya ng paggawa ng drone sa bansa. Simple lang ang punto namin. Kaya nang bahain ng Ukraine ng milyon-milyong sariling gawa nilang FPV drone ang frontline. Kahit nilulunod ng baha ang libu-libong puwersa ni Putin, maaari pa itong maging dambuhalang alon. Kailangan lang ng Ukraine ng oras at pera. Kapag nakuha nila ito, ang drone revolution na sinimulan nila ang magliligtas sa bansa ngayon at sa hinaharap. Ngayong video, FPV drones ang focus natin. Pero marami pang ibang kayang gawin ng Ukraine. Ngayon, gumagamit ang Ukraine ng AI-powered drone na kayang iwasan ng mga kagamitang electronic warfare ng Russia para sirain ang logistics at mahahalagang kagamitan ng Russia sa likuran. Habang binabagsak ng FPV drone ang mga sundalo ng Russia sa harap, pinaparusahan naman sila ng Martian sa likod. At makikita mo ito sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mo nakasubscribe ka sa The Military Show para makita pa ang iba naming coverage at pagsusuri sa mga pinakabagong pahayag ni Zelensky. Maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.